Kasi ito po bibigyan kita ng situation kayo dyan sa Dole. Kapag ang empleyado nagnakaw sa kanyang amo, pinagtatrabahuan, maniwala kayo sa hindi, kakasuhan agad yung empleyado, makukulong sa kasong qualified theft. Tama? As simple as that. Pero, kapag ang amo nagnakaw sa kanyang empleyado sa pamamagitan ng hindi pagbigay ng tamang pasweldo, ninanakaw yung kanyang sweldo at benepisyo, binubulsa, ano nangyari? Hanggang Dole lang. Pagdating sa Dole, pag-uusapan lang, pag-aregluhin. Sometimes, wala lang. This is unfair. Ito ang sinasabi ko, he who has less in life should have more in law. Pero mukhang hindi ata nasusunod. Kaya hanggat dito ako sa Senado, kaya gusto ko ito maliit na kababayan, especially itong mga maliit na magagawa. I would like to put in record as Vice Chairman of the Committee on Labor. I am fully supporting 100% the budget for 2024 for the Department of Labor and Employment. Ibig sabihin, walang kaduda-duda, full out support po ako. Okay, Maraming salamat po, Mr. President, sa chair ng committee ng Department of Migrant Workers. At alam ko po na sa puso niya ay talagang nagbibigay ng proteksyon sa ating mga manggagawa. At inaantabayanan ko po ang kanyang mga katanungan na sigurado akong makakatulong para po mapaganda palalo ang budget ng DOLE. Tama po kayo dyan, Mr. President, Madam Sponsor. I've said it so many times, but I'll say it again anyway. Ito po yung sinasabi ko, he who has less in life should have more in law. Ibig sabihin, yung mga maliliit at kapuspalad na yung mga kababayan, sila dapat magkaroon ng mas malawak na proteksyon sa ating batas. At sino po itong mga kapuspalad at mga kababayan? Sila po yung mga below minimum wage na hindi nakatanggap ng sapat na sweldo mula sa kanilang mga employer. At kapag sila po ay nagsampa ng reklamo, nababaliktad pa sila karamihan. And there are times na sila po ay nananalo pero paper victory lamang ang nangyari at hindi na natatanggap yung kanilang panalo. So, having said that, ang question ko ngayon para sa mga taga-Dole, ano pong polisiya you have put in place to ensure na wala na pong mga manggagawa na makakatanggap ng below sa minimum wage? Kasi batas po natin yan. And yet, every day, even while we speak, doon po sa Action Center ko, sa TV5, meron pong mga nakapila doon dahil hindi po binibigay yung kanilang tamang pasweldo at benepisyo. Ibig sabihin, meron po tayong minimum wage, below minimum po ang binibigay sa kanila. Karamihan po sila mga factory workers, sila po yung mga security guards, sila po yung mga bodegero, sila po yung palagi na api. So, meron ba tayong polisiya na para matigil na po ito at maging patas na po ang batas? Alam po natin na kailangan talaga pinapatupad ang ating minimum wage. Ang ginagawa po ng DOLE ay by inspection. Alam naman po natin na hindi kaya naman inspeksyonin lahat sa buong bansa. So ako po ay magpapakatotoo na meron po silang graph dito ng mga na-inspect po nila mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon na ito sa NCR at sa lahat ng regions. Meron po silang target, meron silang accomplishment, at meron silang na-inspect at may technical and advisory visit. Yun po ang ginagawa nila, labor inspection and technical and advisory visit. Lahat po naman ay dapat sumusunod ng ating mga batas. Alam natin, ang minimum wage nga ay dapat taasan pa nga, pero hindi pa na napapatupad yun. In the meantime, all they can do and what they're doing is inspection and technical and advisory visits. At meron po silang, mahaba po ito, can give you a copy of the targets per region and their accomplishments per region. Kahanga-hanga po yan, Mr. President, Madam Sponsor, yung sinasabi niyo may target sila. Pero ang tanong ko, dun sa target nila, meron na hubang nasampulan para naman madala at it will serve as warning to some people there na hindi talagang bibigyan ng minimum wage. Ito pong ibig sabihin to mga employer. Meron na hubang nakulong at pwede hubang makita yung numero ng mga nakulong o nakasuhan man lang? Meron po silang mga nakita
dapat po may... Wala pa. Wala pa. Dapat po may... Ayon po sa kanila, no? dapat po may... Ayon po sa kanila, no? dapat may makulong. Dahil kapag walang nakulong na mga employer, dapat may makulong na taga-dole. Dahil hindi na ginagawa ka ng trabaho. Kala ko ba ay kayo tutulong sa budget? Tutulong sa budget. Pero it doesn't mean na Okay. tutulong sa budget tapos maging tamad na sila. Hindi naman po. I'll Okay. give them the budget that they To be fair ask, to they them. require. Yes. I'll give it to them full support. Pero kapalit niyan, gawin nila ang trabaho nila para Sure. sa mga maliit nating kababayan. Opo. Sinabi ko po, ang kanilang ginagawa ay visits and compliance visits, nagbibigay ng abiso. Sabi nga nila, may mga hindi nagko-comply, so may compliance orders kayong ginagawa, but they were very honest to say, sa kaalaman nila, wala pang nakukulong. Wala pa nakulong. Kaya nga po sana, pwede ho ba ako mag-request na sana po may makulong para may sampulan. So yung mga pong mga sabi niya mo, Madam President, Madam Sponsor, na call attention na pwede bang bigyan niyo ako ng kopya para ako na po magpa-follow up to make sure na talaga magtuluyan yung mga kumpanyang yon at makasuhan. Kasi hanggat wala po nakasuhan, ang tingin nila sa batas natin is bungal. Kumbaga, walang ngipin. So dapat lagyan natin ngipin ang batas at ako po ang pwede magsilbing ngipin. Okay lang po sa akin, mag-alis na lahat. Basta I'll make sure na yung batas ay ma-implement. At that's the reason, to be honest with you, Mr. President, Madam Sponsor, that's the promise I made to the mga manggagawa during the election na pagdating ko po dito sa Senado, sila po ay magkakaroon ng boses, lalo na po yung mga palaging naapi ng mga manggagawa at hindi nabibigyan tamang mga sweldo at benepisyo. I'll be the voice for them. Okay. And I'm just doing what I promised them. Bibigay ko po sa inyo ang matrix po nila ng minimum wage, rate of compliance to the minimum wage. January to September of 2023, ang kanilang inspected establishments at ang compliance rate ayon dito sa datos ay 93.50. Ang ating talagang, it is our desire that everyone will comply with this. Maliit na nga yung minimum wage, ay kailangan mag-comply lahat. Kulang na nga po kung tutusin na kulang na kulang, yes. In fact, I made this suggestion last year. Mukhang mabilis mag-oo yung mga taga-dole pero hindi naman ginagawa. Suggestion ko lang to. In my humble opinion, it will be better kung magpa-skill po sa lahat ng establishmento, especially sa mga factory, sa mga security agency. Sinasabi doon na ito yung minimum wage para sa lugar na ito at ito yung mga karapatan ng mga manggagawa at kapag hindi nasunod ito, meron hotline na pwede yung tawagan. At syempre dapat yun, hotline na yun, may sumasagot doon. Wala pa rin pong gumagawa ng ganon. Ginagawa po nila, Meron na po ayon po sa DOLE, ay nagpapaskill po sila ng hard copy. Hard copy sana yung parang karatula na... Yun nga po, hard copy na poster sa mga establishments. Yes. Not only minimum wage, but also Yung mga overtime karapatan nila. pay, holiday pay, and other At benefits. sa baba noon, may nakalagay na hotline na pwedeng tawagin. Yes, meron Hindi- po yun. Kasi po, sa yung work area, ang nangyari po kasi, karamihan sa mga galing ng probinsya, pupunta dito sa Maynila, hindi na alam magkano minimum wage. So kung ano sasabihin po sa kanila ng kanilang employer, tinatanggap nila kapit sa patalim. Pero kung meron pong karatula doon, ay, ito pala yung minimum wage sa Maynila, ito pala yung makarapatan ko, dapat pala overtime bayaran, night differential dapat bayaran, etc. So, do that. hindi na susunod. Yeah. Kailangan pala may payslip. Hindi na susunod yung hindi na bibigyan mga karapatan ko yan. Then, nandun yung cellphone number na pwede na tawagan. Meron po silang ginagawang ganon, ayon po sa DOLE, ay ginawa po nila. Hindi lang nga yung minimum wage, kundi yung mga benepisyo. So next budget hearing sa 2024, gusto ko po meron na pong nakasuhan na employee hindi po nagbigay ng minimum wage at May kaso. meron pong nakulong. Meron may kaso. Inuusap po ako gusto ko po by next year, meron pong employer na hindi po nagbibigay sumusunod doon sa minimum wage law Yeah. na ina-underpay yung po mga manggagawa niya. Bigyan niyo ako ng kahit isa man lang na kumpanya, matutuwa na ako. Pero pag wala, ako po ay manggagalaiti. I'm very sorry to say that right here, right now. Kailangan po merong isa masampulan o matuluyan kasi wala po talaga eh. And I'll tell you, Madam Sponsor, ikaw hindi niyo alam to Madam Sponsor, although si Madam Sponsor, she's my friend.
karamihan sa mga dole sinasabi inspection, pupunta ron. Sasabihin ko lang po sa inyo yung style. Punta ron yung mga taga-dole mag-inspect. Kasi nga po, may nagreklamo. In fact, there are times na natutuwa pa nga kapag may nagreklamo. Pupunta mag-inspection. Pagdating po doon sa area, magkakaroon po ng pag-uusap yung pong dole inspector at yung pong mga opisyal ng kumpanya. And wala pong representante mula po sa mga manggagawa ng kumpanya. So sila lang po nag-uusap. So hindi alam kung anong pinag-uusapan. Paglabas ng dole inspector, may dala-dala na pong bag. Hindi alam kung anong laman ng bag. At tablado na. Yun na po ang aking observation at yan po'y base po. Meaning, base po yan sa mga nasabi po sa akin. So ang aking po observation mukhang hindi po seryoso yung dole para masolve po yung problema ng mga gagawa. Again, going back to what I promised, susuportan ko po ang inyo pong budget. In fact, mamaya NLRC, meron po akong bibigyan na big support. Andito ba yung DBM? DBM? President ba DBM? Meron ba DBM? Tumago ng DBM? Walang DBM? Akala ko. Okay. Well, anyway, mapapanood naman ito ng DBM. Okay. So, okay na po ba yun? Yung akin pong sinasabi sa inyo? Kasi for so many years, Mr. President and Madam Sponsor, for so many years, I've been a broadcaster for 20 years. Okay. Walang mintis po yan. Araw-araw, mahaba po ang pila sa aking action center na kung saan mga security guard, mga factory worker, ang reklamo nila, Idol, sir, below minimum po ang aking sweldo. Wala pong bayad sa overtime. 15 hours po yung trabaho ko, 18 hours pa po ang trabaho ko, wala pong overtime. Palagi pa po ako puyat at napapagalitan pa, etc. etc. Wala pong payslip. Wala po akong SSS, wala pong PhilHealth, wala akong Pag-ibig. Ganun na lang po palagi ang reklamo. So, kaya nga sabi ko po, nandito na po ako sa Senado, gusto ko po dapat magkaroon po ng kabuluhan yung pagdating ko dito sa Senado. Kaya nga po ang request ko ngayon sa DOLE, gusto ko po by next year sa susunod na budget hearing, meron po talaga natuluyan na nakusuhan dahil sa pagnanakaw sa sweldo ng mga pobre nating mga manggagawa. Kasi ito po bibigyan kita ng situation kayo dyan sa DOLE. Kapag ang empleyado nagnakaw sa kanyang amo, pinagtatrabahuan, maniwala kayo sa hindi, kakasuhan agad yung empleyado, makukulong sa kasong qualified theft. Tama, as simple as that. Pero kapag ang amo nagnakaw sa kanyang empleyado sa pamamagitan ng hindi pagbigay ng tamang pasweldo, ninanakaw yung kanyang sweldo at benepisyo, binubulsa, ano nangyari? Hanggang DOLE lang. Pagdating sa DOLE, pag-uusapan lang, pag-arreglohin. Sometimes, wala lang. This is unfair. Ito ang sinasabi ko, he who has less in life should have more in law. Pero mukhang hindi ata nasusunod. Kaya hanggat dito ako sa Senado, kaya gusto ko ito maliit natin kababayan, especially itong mga maliit na magagawa, ay mabigyan ng mas palawakang proteksyon. And so with DOLE, can I get assurance from you guys by next year, meron na po natuluyan na kasuhan na employer na nang api sa kanyang mga trabahador, meaning hindi po nagbigay ng tamang pasweldo. Give me an assurance ngayon pa lamang. Kasi for the past 20 years, like I said, 25 years po ako naging broadcaster. Ganun po ang palaging reklamo, day in and day out. And in fairness naman po sa DOLE, tuwing tatawag ako sa DOLE, na-action na naman. Pinag-ayos, binabalik yung mga sweldong hindi na ibigay, band-aid solution yon. Yung sa akin, gusto ko po pang matagalan at permanent solution. Can I get that commitment from DOLE? Yes. Mr. President, I think all of us here, whether elected or appointed or working in a bureaucracy, share the same advocacy for workers' welfare, for giving them what is due them, for compliance with the minimum wage, which is already so minimum and not a living wage. Yes, so I speak for them, even if a secretary is not here anymore now for a
very urgent personal reason. Yes, to the best of their ability, they will, but clearly we know that it would be the DOJ. They must file the case there, no? And how can I, a sponsor of the budget, and they watch over the courts to ensure, because I cannot promise you, Your Honor, that as I sit here next year, if I'm still the chair of the budget of DOLE, na may nakakulong ng isa, because you will say that I may be lying if next year walang nakakulong. Okay, pero I cannot answer you, ma'am. sir, in the affirmative to say, I promise you when the budget comes here, may nakakulong. I as budget chair cannot do that. Yes, ma'am. But we share your advocacy. You're not alone in that fight. We all share the advocacy for workers' welfare and giving them their due wages. That's why we have also been wanting to increase the minimum wage para taasan po ang minimum wage nila para maging living wage. Napag-usapan po yan ng mahaba sa hearing. At may mga naka-file na admin cases, kung may criminal cases at nasa mga korte. I'm not certain whether the DOLE personnel here can actually interfere. So I cannot assure you na may nakakulong kasi kung sabihin kong oo para lang mapasa yung budget, para na akong nambola sa inyo. I don't want to do that. No, what I'm Yes. trying to say here, Madam Sponsor, Mr. President, is merong kasong na-file na dapat. Kasi mukhang wala atang kaso na i-file. Merong nga monitoring, There are meron cases. kayong target, inspection and all. Pero marami, I'm sure sa mga ginawa niyong pagbibisita, pagmamonitor, marami kayong nakitaan dyan ng mga kumpanya na talagang nag-violate sa batas natin, sa labor law natin. evidence, So ang tanong ko talaga, meron na bang nayakyat man lang Yes. sa korte? Mr. Meron President. ilan po para kung meron mga na-pending, ako na po magpa-follow up. I'll help you out na para i-ensure ko na yung kasong yun hindi natitengga lang dyan sa korte. Yan